Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi. At yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makukuha natin para sa iyo, Capi, galing sa person mo. Kung ano talaga yung nasa damdamin niya para sa iyo. Let the past go. Sabi dito, we can rewind time and go back to before we were both broken down by life. Our past hold us back for our future. Okay, so kailangan daw kalimutan yung nakaraan. Okay? Yung bottom niya dito is you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Yung pakiramdam ba na ikaw yon, Capi, na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at katahimikan. Kasi kampante siya sa'yo no? Yung alam mo na yung pakiramdam niya is talagang walang ano sa akin dito. Yung hindi ako, yung ba I feel protected pagdating dito sa taong to. You feel so safe and secure pagdating sa'yo. Maybe that's why your person is asking na kung ano man yung nangyari nung nakaraan, kalimutan na natin yon so we can move forward. Kasi yung pagbalik-balik natin sa mga nakaraan na yan lang ang nakakasira di ba? Para mag-progress tayo, para tayo umusad, di ba? Moving forward, di ba? Kasi tapos na yun no? Ako, personally, yun din ang paniniwala ko. Once nangyari na to, that is past, no? Tapos na yun. Kalimutan na natin. Huwag na natin balikan. I-delete mo niya sa isipan mo as if it didn't happen. Kasi kung ano man yung natutunan mo dito sa nangyari na to sa nakaraan, nakuha mo na yun So why still linger on that feeling or emotion or that scenario? Tapos na. Nag-create ka lang ng negative vibes sa paligid ng energy na yun, yung scenario na yun. Huwag mo nang ibalik-balik o halungkatin pa kung ano man yung ginawa sa'yo, Capi, o ginawa mo sa'yo, Capi, o ginawa mo sa kanya. Okay? Kasi it has to be both ways. Somehow, di ba, merong ginawa yung isa sa isa't isa. O may ginawa yung isang tao niya sa person niya. Kaya, kalimutan na. No? Lalo na kung hindi maganda yung nangyari. Alam ko may mga magko-comment sa inyo, sasabihin, hirap po kalimutan Totoo.
I agree, mahirap kalimutan. Pero kung hindi mo gagawin, hindi mo talaga kakalimutan o hindi mo makakalimutan. Nasa sayo yan eh. It starts from yourself. It starts with changing your mindset, no? Pagpapalit ng iyong pag-iisip, yung attitude mo towards your person. Kung gusto mo talagang maayos ito, then you will do it. Gagawin mo yon. Ngayon, kung talagang napakahirap sa'yo para magpatawad at makalimot, then you are not helping yourself to heal. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo para gumaling. Okay? Pinahihirapan mo lang lalo. Kahit na ganong kasakit pa yung ginawa ng tao na yun sa'yo, hindi mo na maibabalik yung nakaraan. Hindi mo na maibabalik yung nangyari. Ang kailangan mo nilang isipin, nangyari yun kasi may rason para sa'yo at sa kanya. Kaya nga, learn from that experience, okay? And move forward. Yun yung pinakatamang dapat gawin. Maybe the next question is, do I still want to be involved with this person? In spite na sa nangyari, yun yung sasagutin mo yan sa sarili mong pag-iisip at damdamin. Hindi enough yung makikita natin sa tarot na ganito. It also depends on you. Mostly depends on you. Diba? Kung handa ka na. Handa ka na magpatawad. Handa ka na makalimot. Handa ka na mag-move forward. Yun eh. Kasi pag handa ka na, ibig sabihin, na-heal mo na yung sarili mo. Tanggap mo na eh. Natanggap mo na yung nangyari. Naintindihan mo na kung bakit nangyari. Natuto ka doon sa nangyari. At sa ngayon, alam mo na kailangan na akong umalis dito sa nangyaring to. Iwan siya para para akong mag-progress. Lalo akong lumaki ug mag-grow, mag-mature. Okay? So, tignan natin sa tarot. The jumping card, we have the Hermit, Virgo energy, the Four of Wands, the Knight of Cups, the Moon, and the Page of Cups. Bottom niya is the Page of Wands. Okay, copy. Page of Wands is really sending a message na, come on, let's forget. Kalimutan na natin yung nakaraan and just go on with, parang chill out. Ano lang, yung huwag na nating dibdibin ito. Huwag na natin masyadong pag-isip-isipan pa. Huwag ba relax na lang tayo. Kasi, ang hirap balansehin no? Ang hirap kung gaba parang you're trying to make comparison. Kung titignan mo dito, okay, nakita nyo ba maigi? Trying to make comparison. An apple with an orange. Hindi pantayan. Sabi nga nila, if you need to compare, it has to be apple with apple or orange with orange. Hindi yung magkaibang prutas. Dahil hindi mo mako-compare. Dahil magkaiba talaga sila. Okay, so, yun eh.
parang sinasabi natin na wag na nating i-compare yung noon at saka yung ngayong mangyayari ngayon. Ano na kung gaba parang, do we really need this energy? Kasi nangyayari with the Four of Cups, ito na yung bagong ino-offer na pagmamahal sa'yo. Pero hindi mo pinapansin kasi nga nakafocus ka pa doon sa nangyari, doon sa nakaraan. Hindi na dapat ganun yung attitude natin. Ayan na no? Binibigay na yung bago. And yet, nakatingin ka pa rin doon sa dati. First card mo dito, copy, is the Hermit. This is a Virgo energy. Or you might have Virgo in your chart. Ito kasi yung sinasabi dito na nag-iisip ka mabuti. No? Your person is really thinking long and hard. Nag-iisa. Trying to analyze things. Ano na nangyari. Bakit nangyari? Anong dapat gawin sa susunod? Ito yung panahon na nilalayo mo yung sarili mo kasi gusto mo talagang mapag-isa at gusto mong makahanap ng mga sagot sa mga tanong mo tungkol sa sarili, tungkol sa future, tungkol sa nakaraan, maraming bagay. Paminsan-minsan talaga kailangan natin maging ganito. Mapag-isa. Para bigyan ng panahon na ang ating sarili na mas kilalanin pa o alamin pa yung ating saloobin sa mga sitwasyon na nangyayari. Lalo na kung nagko-concern yung future mo with the Four of Wands. Yung future mo na ito ba yung tao na gusto kong kasama? Yun yung tanong kasi, di ba? Parang, lalo na kung may pinagdaanan kayo dati, siya pa ba yung gusto mong makasama sa pangmatagalan? Kasi nga, yung offer ng pagmamahal, andun pa din. No? Andun pa din, copy. Nag-o-offer pa rin siya ng pagmamahal. Kahit minsan hindi mo naiintindihan. Kasi with the moon, this is an energy coming from a Pisces. Hindi mo naiintindihan. You don't get it. O hindi mo alam kung ano mangyayari. You don't know what's gonna happen. Wala talaga alam, no? Kasi si God lang ang may power nun to know everything. Tayo kasi is really basically here sa earth and praying and hoping na sana maging maayos yung ating future. But still, kahit na ganito yung pakiramdam natin, we believe, no? Naniniwala tayo. Malakas yung paniniwala, yung faith natin. That things will be okay. Things will turn out to be clear. Eventually, itong unknown things na to, yung mga bagay na hindi mo alam, ay magiging yung moon magte-turn into sun, yung araw na magbibigay ng kaliwanagan. Kasi nga, yung go-offer ka dito ng message of love, no? There is this message of love that you are, or your person is sending to you, copy. Or it could be you sending your message to. Take it as it resonates. Ginagawa niya to kasi nga gusto niya na maibalik yung dati.
Hindi siya sure, no? Hindi siya sure kung gano'n nga yung pakiramdam mo. Pero nagtatry siya. Ipakita yung pagmamahal na yun. Okay, tignan natin. Bakit andito yung Hermit? We have the 9 of Wands, the 8 of Pentacles, and the 3 of Wands. Ano ba pinag-iisipan mo? You're thinking about, of course, yung nangyari dati, which makes you very defensive or very protective. That's why you put up that wall. No, yung parang naglagay ka na ng harang o boundaries na hindi mo ako basta-basta masasaktan. And you just focus on your work, no? Nag-focus ka maigi sa trabaho, sa sarili mo. Kasi that would keep your mind out of the thing of the past. Kasi the best therapy nga is really work. You keep yourself busy. And of course, with the 3 of Wands, you're waiting for this. Nag-iintay ka lang. Nag-iintay ka kung anong mangyayari. Yung person mo is nag-iintay kung ano na mangyayari. Kasi nakadepende nga sa'yo, copy, kung tatanggapin mo pa o hindi. Kaya, gano'n, no? Defensive siya. Wala muna. Focus sa work. And waiting na to see what's gonna happen next. Bakit andito yung 4 of Wands? We have the Ace of Pentacles, the Emperor, and the 10 of Pentacles. Yung person mo, copy, is of course waiting siya na sana maging siya pa rin yung kasama sa future. Siya pa rin yung gusto mong to be with for the rest of your life. And magkaroon ng offer of, new beginning with the Ace of Pentacles. Something na very solid. Mag-offer ka ng something very solid sa relationship na to. Para makita ng person mo yung talagang determination mo na maging kayo. No, yung ma-feel ba niya na sigurado siya na siya yung talagang makakasama mo pang habang buhay. With the 10 of Pentacles. Kasi yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Kahit na may nangyaring hindi maganda before, kaya nga hoping pa rin na sana maayos natin to, sana makalimutan mo na yung nakaraan, mag-move forward tayo, and sana ako pa rin yung kasama o nasa isip mo o nasa plano mo na makasama pang habang buhay. Bakit andito yung Knight of Cups? We have the Queen of Wands, the 7 of Wands, and the 10 of Swords. Ang person mo, copy, is talagang i-offer niya to ulit, itong love na to. Para paalam niya ulit talaga na kahit ano man nangyari noon, mahal pa rin kita. And andun pa din yung init ng pagmamahal ko sa'yo. Walang nabago.
I still see you to be the most attractive person, the most creative, the most wonderful, the most fun to be with. Pero nagiging very protective lang ako. I'm very protective of the pain. Yung sakit ba na naramdaman ko sa pangyayari na ito. Okay? Yun yung nakikita ng person mo sa'yo, Kapi. That, yung pa rin. Ikaw pa rin, pero nagiging very protective ka lang kasi nasaktan ka. Okay? Nasaktan ka. Which is understandable, no? Talagang kung ano man to, yung nangyari sa inyo sa past, na nagdulot ng sakit sa damdamin, eh, hindi talaga madali. Kaya ikaw sabi mo, teka muna, huwag kang pasok ng pasok. Parang hold your horses, mga tipong ganon. Bakit andito yung the moon? And then jump. We have the star, the devil, and the Four of Swords. Hindi sure, no? Yung person mo, hindi talaga. Hindi nga niya alam kung anong mangyayari. Kung ba tipong nag-50-50 siya, no? Na sana okay, sana matanggap niya. Pakiramdam niya kasi na baka patawarin mo, makalimutan mo at oo, or baka hindi. Kaya yun yung kanyang wini-wish o pinagdarasal with the star. At sana yung galit mo mawala. No? Mag-subside, bumaba, kung ba makalma ka with the Four of Swords. Makalma ka na. And just, pray na ma-overcome natin ito. Na makalimutan mo. At andito yung Page of Cups. We have Judgment. The Three of Swords. And the Seven of Swords. Wow. Copy. Yung message na papadala niya sa'yo ng pagmamahal. Humingi siya ng second chance. Pangalawang pagkakataon. Pero nasaktan ka eh. Sobrang nasaktan din siya. Alam mo yun? At with the Seven of Swords, alam niya na marami siyang nagawang pagkakamali. May mga bagay na nagsinungaling siya, nanloko, o merong ninakaw, or something na hindi ka aya-aya kung bakit ka nasaktan. Pero humingi pa rin siya sa'yo ng pangalawang pagkakataon na pagbigyan mo siya. Alam niya na nakasakit siya ng damdamin, nasaktan din siya, no? With the Three of Swords. Dahil alam niya kung ano yung ginawa niyang pagkakamali. Yung pagtatago, paglilingin lang, pagkakaroon ng iba, no? O may ginawang hindi mabuti, may bisyo, nagwaldas ng pera, whatever, kung ano man yun, na talagang nakakasakit ng damdamin, nakaka-frustrate, nakakagalit, alam niya yon. Kaya nga humingi siya ng tawad na sana
bigyan mo pa siya ng pangalawang pagkakataon. Yun yung message na gusto niyang iparating sa'yo. Give me this second chance. Tanong is, magbibigyan mo ba, Copy, a second chance itong person mo? You said yes. Pero ito yung idea na maybe yesterday, then tomorrow hindi. Kung gaba parang iniisip mo pa rin maigi. Kung bibigyan mo ng pangalawang pagkakataon. Hindi ka pa rin 100% sure, but andon, sabi ko nga 50-50 na nararamdaman ko. Kasi nga yung ginawa nito is masakit, mahirap. Nakadepende talaga to sa'yo. Copy. Kung hanggang saan mo kayang patawarin. Ano yung gusto sabihin ng person mo sa'yo? You were the best thing in my life. I'm starting to understand our connection. And I'm afraid to contact you. Siyempre, natatakot pa rin siya talaga. Kasi nga alam niya yung ginawa niyang kasalanan. Pero ikaw yung pinaka-the best na nangyari sa buhay niya. Ano yung advice? Last quarter moon in Virgo, attend to details. New moon in Sagittarius, focus on the positive. Okay. Yan. Ano bang, surely, meron naman na idulot na maganda itong tao na to sa'yo. Copy. Focus ka doon. Last quarter moon in Gemini, clear your mind. Yeah. Anihin mo yung pag-iisip mo. Alsin mo lahat ng mga negative thoughts. Tanong natin siguro, maybe what I should ask. Uulitin pa ba ng person na to yung ginawa niya? I-copy. Uulitin pa ba ng person na to yung masamang ginawa niya? I-copy. Oh. May possibility na oo. Pwede niyang gawin. Ang sinasabi dito is recognition. So, gusto mo kasi nung person mo na makabalik sa'yo. Definition. Mapapatawad ba ni Copy yung naging kasalanan nung mapapatawad ba ni Copy yung person niya? No. Hindi mo kayang patawarin. Buti pang mawala na lang. Well, it's up to you, Copy. Sabi ko nga sa inyo, hindi enough yung isa nakikita natin sa tarot. Nasa sayo pa rin yan. Ikaw pa rin ang gagawa ng desisyon na yan. Kaya andito yung Hermit is para talagang, alamin mo sa sarili mo kung hanggang saan yung kaya mong tanggapin sa tao na to. Kung hindi mo na siya kayang mapatawad pa, of course, then just let it go. Pero kung meron pa rin natitirang pagmamahal sa tao na to, then I think it worth giving a chance, no? Kasi andito yung judgment, no?
asking for a second chance. So kung meron pang konting pagmamahal, bigyan ng pangalawang pagkakataon. Yung sinasabi dito na kung uulitin niya, may posibilidad. But it's up to you how to handle that. Kung ano yung dapat mong gawin para hindi niya na ulitin. Okay? Kung kanino mang copy ito na nakuha nating energy ngayon, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sana nakatulong ito sa'yo. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.